Hello hey guys, good morning. Supposedly, kahapon ko to binalikan tong forest nila Nico. Tapos guys, nung hapon na pagka-uwi ko ng work, pagod na pagod ako. Kaya nagpahinga na lang talaga ako. And today na namin siya binalikan. Kasi hapon ang shift ko, 1:30, so still have time in the morning. It's 9 o'clock in the morning guys, and si Nico din is meron siyang gagawin dito sa forest nila. Kasi meron daw siyang ititrim doon banda sa kabilang side. Uy, somebody asked me sa comment section if they own this forest, bakit sila ang naglilinis? Common sense guys. Of course, if you own the forest, it doesn't mean that you have a lot of money. And ang trabaho naman ni Nico is Metsuri, or yung mag-aalaga nga ng forest, mag-cut ng trees, gumawa ng firewood, mag-maintain ng forest. So, bakit pa sila mag-hire ng iba kung pwede naman siya? So, it's like hitting two birds with one stone. Kasi Nico can cut the trees, can clean the forest, malilinis yung forest nila, and then yung mga puno na naputol na pwedeng gawing firewood, pwede namin magamit as firewood, or pwede namin mabenta as firewood, or materials for making paper, tissue, and everything. Yun lang yun. Kaya siya ang nagme-maintain, and napaka ano ni Nico guys, tarka or strict niya. Sobrang dami nang tumubo ng mga ibang mushrooms guys, and last time nakapick ako ng isang tati. So dito ngayon meron nang tumubo. Ito yung daan ko guys, oh. Yan, oh. Yan, oh, may mushroom. Pero hindi yan nakakain. Pag makita yan ni Anika, sipain niya yan. Ito pa dito, oh. Meron pa dito. Yan, oh. Ang ganda tingnan, pero hindi makaon. Ayun pa. Pero dito tayo sa kabila kasi yung mga chanterelles na hindi ko na-pick. Pupulutin na natin today. Kasi magbabiyahe tayo guys, and wala kami sa Finland ng couple of days, and kapag pagbalik na namin to na ma-pick is sobrang late na. Kaya bumalik talaga ako today. Haba-haba pa naman yung oras ko bago mag-start yung aking work today. Kaya binalikan ko talaga. So tapos ko na yung dito na side. Dito naman ako na side mag-pick guys. Yan, oh. Sobrang dami. Nag-start na diri banda. Yan. Oh. Tatapok ko muna sila kay tanggalan ko ng mga tangkay para medyo malinis na siya paglagay sa basket. Lagay ko muna dyan. Kaganda ng chanterelles. Hihingal ako kasi malamig na guys. Lamig na, it's plus 9 degrees ngayon. And kapag galing talaga kami ng summer, yung feeling ng malamig is malamig talaga. Pero kaya pa naman siya, of course. Kaya nga natin -40. Yan, sanayan lang talaga sa weather. Pero ang ganda ng chanterelle guys, diba? Gwapa kaayo. Marami tayong mapipik dito today. Kasi marami pang mushrooms.
Yung iba is nasira na nga eh. Nag-dry ba, nag-crack. Tapos ito, na ano siya okay, na ay blueberry. Nakat siya ng blueberry. Pero it's still good. Yung wife pala ng tito ni Nico guys, yung Sai, yung trabaho niya since wala siyang profession dito sa Finland, yung amati niya ba, hindi siya nag-practice ng anything, hindi siya nag-aral ulit kasi matanda na siya nung nagpunta siya ng Finland. Yung trabaho niya ngayon guys is berry picker siya, at the same time mushroom picker. Sa kanya ako natuto, actually sa kanila ako natuto ng mushroom picking. And itong place nila Nico, itong forest na to, first time ko nakapag-pick ng sobrang maraming mushrooms. And kasama ko siya that time. Naglakad kami galing doon na side. Kasi dyan yung papunta sa Lavu. Hindi malabo guys ha. Lavu. Or yung parang payag-payag guys ba kung saan kami nag-grill kapag hunting season. Tapos naglakad kami dito kasi hindi ako nakakakita ng mushrooms. Kaya yung first time ko makakita doon sa likuran ng forest banda nila Nico, sabi niya yan mushrooms yan. Sira na, sira ang isa, pulutin mo yan. Tapos after nung first ko na-identify talaga ang chanterelle, sunod-sunod na yun. And isa dito yung area, is itong area na to yung nakita ko kung saan nakapag-pick ako ng sobrang marami talaga. Isang bag lang yun guys, pero ngayon baskets na ang napipick ko. Sobrang dumami talaga ang mushroom dito sa forest nila Nico since na nagpipick ako dito. Kasi nung nag-start pa lang ako na mag-pick dito, merong naiwan dito na isa, hindi ko nakita. Palagi ko na tong pinupuntahan, and kahit hindi ko siya tabunan ng maayos talaga, okay lang siya, dumadami siya every year. Ang pagtabon niyan guys, hindi naman kailangan na mahigpit, just need to cover it loosely. And lalo na kapag kinuha mo siya under the moss, no need to cover it very harshly talaga guys, kasi yung moss na yung nagiging parang cover niya. Tignan niyo naman to dito, oh my god, may mga patubo pa to dito ba. Yan, yan, meron pa nga guys, ito oh, liliit. Ang ganda, sinaga ng araw. And yun nga, yung pinsan nga, yung asawa nga ng tito ng ni Nico, tawag nito, kapag pick siya this year ng 100 kilos ng mushroom. Good for her guys, kasi wala siyang trabaho, diba? Tayo guys, hindi natin kaya mag-pick ng ganun karami. Kasi may trabaho ako, and sa nature ng aking work guys, I don't have the energy after. And this year talaga hindi ako nagbenta. Okay, kaya ng ating oras talaga guys. And hawiin mo lang yung mga blueberries dito, may makikita kang mushroom. Tinapok ko na sila dyan. Okay, tingnan nyo yung dito guys. Oh, hindi ko pa na-pick yan, papunta pa yan doon. Oh, marami pa. Pero dapat ma-pick na to lahat today. Kasi kung pagpapaliban ko pa guys, yung iba dito is madadry to. Baka uminit bigla ba. Ito muna sila ilagay.
Biin mo lang siya. Kita mo yung mushroom. Kahapon pala nagpick kami ng blueberries. Isang bowl lang ang pinik ko guys kasi sakit ang aking likod. Hindi tayo kagaya ni Maring Queenie. Grabe si Maring Queenie mag-pick. Uy. Hindi ko kaya mag-pick ng sobrang dami guys kasi sasakit ang aking likod. Tapos yung dito naman ni Nico guys, hindi sila masyadong kumakain ng mushroom. Binibenta lang nila talaga. Negosyo ba? Kasi ito pag binenta mo siya tax free. Nagbenta din ako of course last time. Pero hindi kakayanin ng aking schedule guys. Kailangan mo pumunta ng gubat halos everyday. Maghanap. Maghunt. Hindi din madali. Pero ayun. May mga mushrooms pa kami from last year na hindi pa namin nakain. So it's okay kasi ando naman sila sa freezer. Ang iba is naka-dehydrated. Patay dito di. Kung makuha yung dito. Sa ilalim ng ano tumubo. Kaya tinatanong ako ng asawa ng tito, ang tito namin ba na saan daw yung mga secret places ko para siya daw mag-pick. Sabi ko secret. Tumawa lang siya nung sinabi ko. Pag secret secret. Pero itong lugar na to alam niya to, but hindi siya nagpupunta dito kasi alam niyang sikretong lugar ko to. Kaya hindi siya nagpunta dito. Yan. Oh. Diba? Nakarami na tayo. Ang dami na niyan. Kaluto ka na niyan ng ulam guys. Dito pa. Yan ah. Yan. Ang dami na. Doon pa sa gilid ng aking basket. Tapok-tapok ko lang sila guys. Alam niyo ba, between black chanterelles, yung color black na black trumpet, and itong yellow chanterelle, yung black ang mas mahal. Mas prime talaga yun. Kasi siya yung parang queen of the mushrooms sa forest dito sa Finland. Kasi mahirap siya hanapin. Nagtatago si queen. Tapos yung isang another expensive naman is yung king bullets o yung mga bulitus. Yun naman mahirap din hanapin sa lugar namin guys. Wala masyado dito sa northern Finland, marami yun. Yan. Yan oh. Dami ko nang nakuha. As in. Pero ayun pa doon oh. Ang dami. Ano? Chanterelles, tumutubo talaga sila dito because they have a good symbiosis na sa puno. Yung environment nila dito maganda. And thankful ako guys na hindi pa nila pinuputol to.
Kasi kanina, nung daanan namin yung forest ni Marietta, kung saan ako nakakuha ng maraming black chanterelles. Guys, may nagpunta na doon na nag-cut ng trees na nagtawag nito, paano ko ba explain? Kasi alam nyo, kapag puno na ganito, old trees dito, this is maybe like 90 to 100 years old or more. Tapos, kapag itong mga puno na to, hinarvest na to ng machine, or hinarvest na siya ng harvester, may pupunta sa forest guys, para i-cut yung mga small trees na tumubo. Para yung machine, pagpunta niya dito sa loob ng gubat is, makapasok siya ng ayos. So, nakita namin doon kanina sa forest ni Marietta na may pumunta na nag-cut ng mga smaller trees sa old forest. Yung old forest na yun kung saan ako nakakapag-pick ng sobrang daming mga black chanterelles. Kaya sabi ni Nico, hala, magpuputol sila ng puno. Sabi ko, oh no, yung aking mga black chanterelles, paano na lang sila? Kasi doon kami nag-pick kahapon ng blueberries. Nakaw na video guys. Kasi nakita kahapon, nag-pick kami doon ng blueberries. Nakita ko na meron ng mga black chanterelles na patubo. And sabi ko kay Anika, tara na, alis na tayo kasi hindi din nakikita ni Anika. So baka maapakan niya ba. Kaya umalis na kami doon. Tapos today morning, agoy, kita namin na meron namang nagpunta doon. Ito, nasira naman ito. Ito yung pinakatatakutan ko kapag later ko na siya ipipik ba, masisira siya. Yan, hayaan na natin yan. Pero ito yung kukunin ko. Pati yung andun. Lalagay ko muna sa aking basket. Nalagay ko na sa basket guys. Dito na naman tayo mag-pick banda. Papunta doon oh. Kasi andun pa yung mga ibang mushroom. So ito muna yung i-pick natin. Yan. Ang ganda oh. Sobrang gaganda. Yung dito, mga maliliit yung ibabat, ipipick na rin natin sila. Ito yung mga small size guys na pwede na siyang mapick. Kasi baka mag-dry ba. Kasi hindi sila nakatubo sa ilalim ng moss mismo. Nakaangat na yung mga ulo nila. Ito may mga maliliit dito. Sayang din kung hindi natin ito mapik. Dry kasi ito. Pag hindi siya na ano ba, pick. Tapos masira na siya, mag-mold siya sa taas guys. Yan oh. Marami na rin yan ah. Ito ang sinasabi ko na masisira siya oh. Ito nag-start na siya mag-molds pero ikakat ko lang yung part na yun. Yan oh. Pero ikakat ko lang yung part na yun guys na may sira. Sarap mulot ng kabuti guys. Yan. Dito na naman tayo sa kabila. Yan oh. Sira yung taas. Kaya yung isa hindi ko napipulotin. Iwan ko lang dyan. Ito. Yung iba is ayan oh, nasira na.
Sayang, but it's okay. Susunod na naman. Ganun talaga. Natural to eh. Hindi naman to tinanim. Kaya, meron at meron masisira talaga. Kahit naman sa mga tinanim guys, may mga sira din, diba? Ang tahimik dito sa gubat guys. Ako lang mag-isa. Si Nico andun sa kabilang side pa ng forest. Wala akong phone na dala, pero hindi naman ako natatakot. Kasi noon kasi sa akin itong forest na to guys. Kaya, sabi din ni Nico, hindi naman daw malayo, malapit lang. Kaya, okay lang. Hindi ako takot. Si kamo pa ang nahadlok guys. Baka kayo pa ang natakot kasi mag-isa lang ako dito. Baka may wolf. Alam niyo sa totoo lang, natatakot ako pumunta talaga recently ng forest kasi nga may mga wolf nga guys. Nagkalat man sila, uy. As in, marami sila dito sa amin ngayon. Siguro napapadaan lang yun. But yun nga, takot din ako ah. Pero I think naman yung wolf is iiwas yun sa tao. I think ha. Kasi bago mo pa sila nakita ka na nila guys sa loob ng gubat. Yan. May manok yata yung pinsan ni Nico. May tuktukaok pan palagi dito. Ito ang lalaki eh. Tabunan lang sila. Grabe guys, ang gaganda. Pati ang gubat guys, maganda. Kakatuwa. Ikat ko yung tangkay nito kaya medyo may nasamang ano. Yan. Ang dami. Dikit-dikit talaga to sila dito banda ba. Hindi nga masyadong malayo. Makita mo lang sila agad. Then, oh. Ito na tayo sa gilid ng stump guys. Yan, ang lalaki, ang dami. Imagine niyo guys, itong area lang na to nag-pick ako. Na-pick ko na most of it.
May mga iniwan ako kasi may sira. Pero hindi pa tayo tapos. Ito pa. Ayan oh. Ang daming mushroom dito guys, as in. Mas kailangan mo lang maging matalas ang iyong mga paningin. Ayan oh. Oo. Ganda. Sa ilalim ng moss. Ito maganda din yung mga andito oh. Ayan oh. Wow, sobrang dami. Wow. Ayan oh. Ipit na sila pagkatubo doon sa mga blueberries. Ayan oh. Ganda diba? Sobrang ganda. Ang ganda. Kumpulan sila guys dito na side. Meron pa. Hindi pa tapos. Kahimuot na ni mushrooms. Ay. Ano? Uy. Yan. Oh. Ang ganda guys. Si Nico man siguro yan. Naririnig akong sasakyan. Dito kasi guys, bibihira ang may dumaan na sasakyan. Sabi nito, okay, abin akong ulod. Hindi ay. Ay, hindi yan si Nico kasi lumampas lang. Baka pinsan yun ni Nico. Dalawa lang kasi ang bahay dito na side guys. Nagkakalayo pa tag 2 kilometers pa. Ang layo. Bawat bahay. Hindi nila kung si Chef Rick dito noon. Sila nila Carlo ba, nang nagkatay kami ng kabayo. Ay, sila lang pala nagkatay ng kabayo. Hindi pala ako marunong magkatay ng kabayo guys. Tawag nito, sabi ni Chef Rick, para daw nakatakot yung lugar kasi nga gubat na gubat. Hindi daw siya titira sa ganitong klaseng lugar. Uy. Sabi ko okay lang sa akin yung ganito yung lugar. Mas gusto ko talaga sa countryside kaysa sa city. Sa Mukan po guys. Yan. Tapos mas cheaper din ang cost of living namin sa countryside guys compare sa city. Ito pa dito. Isa naman eh. Maliit na po ano sa trabaho ba? Ayaw unta Lord. Huwag naman. Hirap din maliit sa work. Baka medicating nurse ako mamayang hapon guys. Hindi ko pa alam. Alaman na lang natin yung pagdating doon sa work. Hindi ko kasi tinitingnan kung anong magiging task ko pag nakalagay naman doon na sa board. Hindi ko tinitingnan everyday kung ano yung magiging task ko for the next shift. Ano, ang gaganda. Lagay ko muna to sa mga basket ko guys. Naiwan pa dito. Ay, maliit pa doon oh. Iwan ko lang yung maliit guys. Makalumaki pa yan. Masyadong maliit. Ito.
Hindi masyadong maliit. Hindi ko kinukuha kay para tumubo pa ba. So dito na tayo. Galing tayo doon. Punta na tayo dito banda. Ay. Buyag, buyag, buyag. Buyag, Lord. Ay, saan pa tayo nito? After nito, guys. Ito muna, ano? Ang ganda, guys. Wow. Sobrang ganda. Meron pang isa. Ipit. Ipit na sila. Hindi siya makalabas. Yan. Ito pa, oh. Diba? Ganda, guys. Oh. Yan, oh. Ang ganda. Meron pang isa. Tabi-tabi lang sila. Tapos yung dito naman sa kabila. Ang lalaki, guys, grabe. Ang gaganda. Dalawa to, guys. Ang lalaki. Saan ang lamok, uy. Ito. Putol. Yan. Ang daming may silin dito sa lugar na to talaga. So, kapag pinutol nila to, guys, nag-decide yung mother-in-law ko na putulin na tong mga puno. Oh my God, baka umiyak ako. Kasi ang daming mushrooms eh. Yan, oh. Ang gaganda, grabe. Grabe kagwapa, guys. Ilang na, naapagidiri guys. Naarap pa. Ayan. Wow. Ito. Ang gaganda. Dito mo na yung dito na side kay para isa ko na sila paglagay sa basket ba. Meron pa dito na side. Putol man to eh. Ito oh. Ang ganda guys. Grabe ang gaganda talaga ng mushrooms dito. Mahal pa nito guys. Sus. Ilang grams lang nito guys. Okay, 500 pesos na mahigit sa Pilipinas. May binibenta man na ganito sa grocery. Hindi na ako bumibili. Tumitingin lang ako. Kasi bakit ako bibili kung makukuha ko naman ng libre? Di ba? Kanya-kanya talaga ng diskarte guys. Like, sa family ng tito ni Nico, binibenta nila kasi hindi sila masyadong kumakain ng mushroom. E kami, hilig kaming kumain ito. Last year, nagbenta ako. This year, kakainin na lang namin. So, I'll just pick the most that I can pick for this year. Ayun. Ang ganda. Ala, uy, parang doon talaga yun sa forest ni Marietta ba. Naririnig ko talaga. Baka nag-trim na yung ano doon. Kasi baka papakat na nila sa machine. So, dito na naman tayo guys.
Dito, hindi na masyado marami. Pero doon niya sa kabila meron pa. Dito, hiwalay na sila dito banda. Hindi na sila ganun ka tapok. Pero malalaki. Huh? Ang ganda. So, isa tanggalan natin ng ganito ba oh. Okay, para hindi madumihan yung iba kasi mayroong lupa. Yan. Nakit ko na yun doon yung marami. Dito na naman tayo banda guys sa mga suok-suok. Ayan. Aray, ang lamok ginoo. Yan oh. Ito nasira na oh. Nag-merge na sa taas. Yung mga ganyan guys, hindi ko na pinipilit yung mga ganyan. Marami pa naman pwede mapik. Gutom na ko. Tingog na akong daguok ng tiyan. Oh. Sobra kagwapa guys. Sabihin na natin. Ang ganda. Sobra. Grabe. Meron pa doon. Tingnan nyo to guys. Ang dami nila. Ang dami nila. Dikit-dikit sila lahat dito. Minsan, pag binubunot ko guys, naiiwan yung part na merong roots. It's okay. Para hindi ko na rin siya guntingan ba ay putulan. Kasi yun lang naman talaga ang pinuputol ko. Ganda eh. Uy! Nagdaguok na kung tiyan. Gutom na ko guys. Nag-breakfast naman ako. Nagigutom ko. Ayan. Ito banda, hiwa-hiwalay na sila. So, it means konti na lang natira. Ang ganda. Pero tingnan nyo naman yung basket ko guys. Oh. Ang dami ng laman yan. Oh, diba? Ang dami na. Hanapin na lang natin yung iba dito guys kasi nakatago pa yan. Ayan. Ito nga, nakatago nga. Ayan eh. Ang ganda. Tingnan nyo may silim sa ilalim. Sobrang dami. Daddy! Ha! Diyan sinundan na ako guys. Sundan na tayo ng ating banana guys. I got so many mushrooms. Did you finish your work? Diba? Tapos na daw yung trabaho niya. Buti andito siya guys. Kaya ang padbit-bitin ko nito. Medyo mabigat na rin ba? Yan. Ito yung isa. Pula natin ng ito yung sa dulo niya ba? I got so many. How old are the trees in here, Daddy? 100? Vanhimmat olla jotain 80, 90 80 or 90 years old. One of the subscriber ba said like
if you guys own the forest, why you guys need to clean it yourself? What you mean cleaning? Like, why you are the one cleaning mom's forest, your family's forest? Why you don't ask someone to pay it, to clean it? It costs money. Yeah. And It then costs when money, you do yeah. it yourself, You save money Niin, ja sitten it's nice to make like according if to this how is you want it. in future example yourself, then it's good to start like To learn. learn yourself Yeah. what you're doing. Neon. I saw some mushrooms in there. There's still mushrooms. Ngayon nga, makatipid talaga guys kapag ikaw gumawa. Gaya ng good dyan sa atin sa Pilipinas. Kung kayo ang gumawa, mas makatipid kayo, di ba? Is there still mushroom? Woohoo! Woohoo! I think Tommy has a rooster. Siellä aina tulee Niin. tuk-tukauk. Can you Niin. shake it? Joo, oho, siellä on täyskori. Niin, it's full. Hyvä. Let's go. Joo, ehkä tulee vielä lisää myöhemmin. Nee, later. More mushrooms. Hey, I think there's still another side we can go and pick there. And when this all kind material like coming, they can Decay. Coming like food for the Yeah. and then they give a harvest and it's like a cycle. Yeah, that's true. I have been being here cutting and doing so many times. Many times. Many years. Too many times. Too many times. How old were you when you started cutting trees, Daddy? 15 years old. 14. Oh, 14 or 15 years old si Nico guys. Nag-start na siya na mag-care sa forest nila. Ganon katagal. And he knows what he is doing. In here, Talavera Lisa mushrooms. Katso. Katso. Mavoin. Otata, mutaman kapale muta. Anitan mot kaswa. Kapatubuin daw namin guys, sabi ni Nico. But the other stuff, I can pick them. The one that is bigger. Kasi dito matabunan man sila guys. Aray. Yan. So yung iba, iwan lang daw muna natin. Yes. Let's go to the other side. Let's not pass this way. Daming blueberry bushes dito guys. Oh. Sobrang dami. Pero konti lang yung bunga ng mga blueberries dito. Ganyan yan si Nico guys kapag nasa loob ng gubat. Titingnan niya yung puno. Daddy, there's a dead tree in there. What? It's a birch, no? It's for the woodpecker. Looking for worms and everything there. Let's go this way. There's another pole there. Tommonen katken. Yeah. And then there is like a mushroom growing too. Yeah. Se on toi mikä polypore tai mikä se. Niin. So, tapos na tayo dito sa gubat guys. And sobrang dami natin na pick. You show our basket, be. How full it is. Yeah. Nosta sen. Nosta 9. Noniin. No, ang dami guys. Ang daming laman. Let's end the video, Daddy. Guys, we'll end the video here. Uwi na kami ng bahay kasi may work pa ako. Thank you so much for watching this vlog. Until next mushroom hunting video. We'll see you again next time. Hey, hey! Hei hei.
I've seen Hey, hey everyone! but I don't throw pennies down below. I've seen This kind of forest, you can walk. Ah, Nico kicked the poisonous mushroom. follow where it goes. You kicked the poisonous mushroom. Superstitious This kind of forest study you can walk, but in Philippines it's so scary. is meant to be. It's really jungle.